Maayong adlaw! Kumusta po kayong lahat? Bago po natin simulan ang kwento natin ngayong araw, nais ko munang mag-hello kay Sophie Angel, Bella Palmares from Iloilo Province, Arnold Colinares from Bacolod, Susie Laurel from Caloocan City, Edwin Delgado from Pasay City, Titing Solomon, Marna Pagbilao from Bahrain, Monica Rosario, Meldy Delphine from Hong Kong, Elmi Rama from Kuwait, Evelyn Da Cruz, Majane Dacumos from Oman, Anne, kay Cecil Bersabe at sa mama niyang si Lourdes Bersabe from Bicol na lagi daw pong nakikinig. Hello po, kamusta? Elvira Danao, Carlinda Gregorio from Coronadal City, Joey Mayor at sa Team Dayo na sina Janet, Gina, Irene at Annalyn from Cabanatuan. Hello po sa inyong lahat, and from the bottom of my heart, daghan kaayong salamat. Ngayon, ihanda niyo na po ang inyong mga tinatagong gigil dahil sisimulan na po natin ang kwento na isinulat ng ating magaling na writer, MC Star. Happy listening! Tahimik ang buong bahay ng gabing yun. Tanging tunog ng orasan sa sala ang maririnig habang nakaupo si Lex sa harap ng mesa at nagbabasa ng mga dokumentong kailangan niya para sa kanyang aplikasyon sa kolehiyo. Ilang beses siyang bumagsak sa iba't ibang universidad, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Naniniwala siyang darating din ang araw na makakamit niya ang kanyang pangarap. Habang abala siya sa pagbabasa, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang kanyang ina na may seryosong muka. Ano na naman yung ginagawa mo? Nagre-review po ako, ma. May ina-applyan po kasi akong university. University? Para saan pa? Hindi ka rin naman makakapagtapos. Napailing ang kanyang ina at napairap. Napatigil si Lex. Sanay na siya sa masasakit na salita ng kanyang ina. Ngunit sa tuwing maririnig ang mato ay para bang may kumikiliti pa ring sakit sa kanyang dibdib. Bakit po ninyo nasasabi yan, ma? Dahil kilala kita. Bata ka palang matigas ng ulo mo. Nag-boyfriend ka kahit pinagbabawalan ka. Sa tingin mo makakapag-focus ka sa pag-aaral? Ma, hindi naman po ibig sabihin na may boyfriend ako ay pababayaan ko na pong pag-aaral ko. Huwag mo na akong lukohin, Lex. Alam ko ang mga katulad mo. Hindi magtatagal mabubuntis ka rin at masasayang lamang lahat ng yan. Hindi po lahat ng tao pare-pareho, ma. Napakayom si Lex ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Ba't sumasagot ka pa? Hindi ka nga makapasok sa mga university-ng ina-applyan mo. Ilang beses ka nang bumagsak. Nakikita mo? Yan ang sinasabi ko. Wala kang mararating. Sunod-sunod na sabi ni Aling Ana habang si Lex ay tahimik lang. Sa gilid ng sala ay tahimik lamang ding nakikinig ang kanyang ama. Kita sa mukha nito ang lungkot, ngunit hindi ito makapagsalita. Mahal, baka naman masyado ka nang. Ikaw tumahimik ka nga. Kaya lumalaking ulo niyan dahil kinukonsinti mo. Kung nakinig ka sana sa akin nun, baka may direksyon pang buhay mo ngayon. Ma, ginagawa ko noon po ang lahat para magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Yumuko si Lex at pinipigilan ng kanyang mga luha. Talaga ba? Kasi ang nakikita ko puro ka lamang pangarap. Wala ka namang napapatunayan. Parang kutsilong tumarak sa puso ni Lex ang bawat salitang naririnig niya. Hindi po ba ninyo kayang maniwala kahit konti lang? Maniwala saan? Na magiging matagumpay ka? Ha! Huwag mo akong patawanin. Tandaan mo to, Lex. Hindi ka makakapagtapos. Hindi ka magkakaroon ng magandang trabaho. At walang araw, mapapatunayan kong tama nga ako. Ganito na lang po ba talagang tingin sa akin, ma? Tahimik na bumagsak ang mga luha ni Lex sa ibabaw ng kanyang mga papel. Dahil yan ang totoo. Hindi po.
Opinyon niyo lang po yan. Anong sabi mo? Sinasabi ko lang po ang totoo. Kahit gaano niyo ako maliitin, hindi ako titigil. Ba't matigas talagang ulo mo? Hindi po katigasan ng ulo ang tawag doon. Pangarap po ang tawag doon. Parang araw, mapapatunayan ko rin pong mali kayo. Napatingin ang kanyang mga magulang habang ang kanyang ama ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang ina naman ay nanatiling matigas ang ekspresyon. Ngunit hindi alam ng kanyang ina na ang mga salitang binitawan nito ngayong gabi ang magiging dahilan upang lalo pang lumakas ang loob ni Lex na ipaglaban ang kanyang mga pangarap. At habang nakatingin siya sa mga dokumentong nasa kanyang mesa, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang mga panahong masaya pa silang pamilya. Ang mga panahong hindi pa nagsisimula ang lahat ng kanilang alitan at ang araw na tuluig nagbago ang kanyang buhay. Bago pa man nangyari yun, may panahon na ang kanilang tahanan ay puno ng tawanan at pagmamahalan. 14 na taong gulang pa lamang noon si Lex. Isang simpleng pamilya ang meron sila. Hindi man sila mayaman, sapat naman ang kinikita ng kanyang ama upang mabigyan sila ng maayos na buhay. Ang kanyang ina naman ay isang masipag na may bahay na laging nag-aalaga sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Isang Sabado ng umaga, maagang nagising si Lex dahil sa amoy ng nilulutong almusal ng kanyang ina. Ang bango naman! Mabilis siyang bumangon at tumakbo papunta ng kusina. Pagdating niya ron ay nakita niya ang kanyang inang nagluluto habang nakangiti. Oh, good morning anak! Good morning po ma! Mukhang gutom na gutom ka na ha. Siyempre po, amoy palang nakakatakam na Talaga lang ha. Ani ng kanyang ina at napatawa. Maya-maya ay pumasok naman ang kanyang ama habang inaantok pa. Good morning sa 2 pinakamagandang babae sa bahay. Pa, hindi ka naman po marunong magsinungaling. Oh, bakit totoo naman Nako, bolero talaga yung ama mo Lex. Ikaw naman mahal, totoo nga. Nagtawanan silang tatlo. Nang matapos maghanda ng pagkain ng kanyang ina, ay sabay-sabay silang kumain sa mesa. Habang kumakain, ay nagkukwentuhan sila tungkol sa iba't ibang bagay. Oh anak, kamusta naman ang school? Okay naman po, nakakuha po ako ng mataas sa science. Talaga? Ang galing naman talaga ng anak ko. Kaya nga proud na proud kami sa'yo. Gusto ko po kasing maging successful balang araw. At magiging successful ka. Basta mag-aral ka lamang ng mabuti. Opo ma, pa. Pagkatapos kumain ay nagkayayaan silang mamasyal sa plaza. Paboritong bonding nila yon tuwing weekend. Habang naglalakad ay hawak ni Lex ang magkabilang kamay ng kanyang mga magulang. Pakiramdam niya noon ay siya ang pinakamaswerteng anak sa mundo. Pa, bilhin mo nga po ako ng ice cream. Isa lang ha? 2 po. Isa. Isa't kalahati. May ganun ba? Napatawa naman ang kanyang ama. Meron po, kapag paborito niyo po ako. Ay nako, spoiled talaga. Singit naman ni Aling Ana habang nakangiti. Makalipas ang ilang minuto, ay hawak na nga ni Lex ang paborito niyang ice cream habang naglalakad sila sa plaza. Masay silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Walang kahit anong problema. Walang samaan ng loob at habang nakaupo sila sa isang bangko, ay biglang nagsalita ang kanyang ama. Anak, ano bang pangarap mo kapag nasa tamang edad ka na? Napaisip naman si Lex. Gusto ko pong makapagtrabaho sa ibang bansa. Talaga? Opo pa. Gusto kong makasakay sa eroplano at makakita ng iba't ibang lugar. Mahilig ka talagang maglakbay anak. Singit naman ang kanyang ina. Kapag may trabaho na po ako, ililibot ko kayo ni Papa sa buong mundo ma. Talaga ba? Promise po. Naku, excited na yata ako. Ako rin. Dagdag ng kanyang ina at muli silang nagtawanan. Pagsapit ng gabi ay sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Pagkatapos ay naupo sila sa sala at nanood ng pelikula. Nakasandal si Lex sa kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay nakaupo sa tabi nila.
Sana ganito na lang po palagi, no? Bakit naman? Yung ganito pa, yung masaya ho tayo. Kahit anong mangyari anak, Masaya tayo dahil pamilya tayo. Ngumiti ang kaning ina at hinaplos ang kaning buhok. at walang makakasira sa pagmamahalan natin. Promise po? Promise. Sabay na sagot ng kaning ina at ama. Ngumiti si Lex habang niyakap ang kaning mga magulang. Hindi niya alam na darating ang araw na magbabago ang lahat. Hindi niya alam na ang tahanang pununo ng tawanan ay mapapalitan ng sigawan at luha. Hindi niya alam na ang mga pangakong yun ay susubukin ng panahon. Ngunit sa gabing yun, wala siyang ibang iniisip kundi ang saya ng piling ng kaning pamilya. At sa kanyang murang isipan, naniwala siyang habang buhay mananatiling buo at masaya ang kanilang pamilya. Ngunit hindi niya alam na malapit ang dumating ang araw na magiging simula ng pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Mabilis na lumipas ang mga taon. Ang dating dalagitang si Lex na mahilig mangulit sa kanyang mga magulang ay isa ng dalagang 18 taong gulang. Sa kabila ng pagdaan ng panahon, nanatili pa ring masaya at matatag ang kanilang pamilya. Hanggang sa araw ng pagtatapos si Lex sa senior high school. Punong-puno ng tao ang gymnasium. Maraming magulang naghihintay para makita ang kanilang mga anak na tumatanggap ng diploma. Sa gitna ng mga tao, kitang-kita ang mama at papa ni Lex na nakaupo sa harapan habang nakangiti ng buong pagmamalaki. Nang tawagan ang pangalan ni Lex sa entablado, agad pumalakpak ang mga magulang niya. Lex Marie Hermoso! Malawak ang ngiti ni Lex habang tinatanggap ang kaning diploma. Sa malayo ay halos mapatayo sa tuwa ang kaning ama. Ayan ang anak natin. Sabi ko sa'yo, di ba? Matalino talagang anak natin. Ay naku, nakakaiyak naman. Napangiti ang kaning ina habang pinupunasan ang mga luhang namumuo sa kaning mga mata. Pagkatapos ng seremonya, ay agad tumakbo si Lex papunta sa kaning mga magulang. Ma! Pa! Nakagraduate na po ako! Congratulations anak! Agad siyang niyakap ng kanyang ama. Sobrang proud kami sa iyo. Dagdag naman ng kanyang ina. Salamat po. Parang kailan lang, hawak-hawak ka pa namin sa plaza. Pa naman eh. Ngayon college ang prinsesa natin. Ani naman ang kanyang ina at nagtawanan silang tatlo. Pagkatapos ng graduation ay nagtungo sila sa isang restaurant upang mag-celebrate. Habang kumakain ay hindi mawala ang saya sa kanilang mga mukha. Anong pakiramdam ng isang graduate? Parang gusto kong matulog ng 1 linggo. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagkain ay nagsimula silang magplano para sa kinabukasan ni Lex. Kapag nakapagtapos ka ng college, gusto kong makita kang successful anak. Gusto ko ring magkaroon ka ng magandang trabaho. Pag-aaralan ko pong mabuti, ma. Pa. Boy, hindi lang mabuti. Dapat pinakamahusay. Grabe naman po kayo. Kaya mo naman. Naniniwala kami sa iyo anak. Nakangiti pang saad ni Aling Ana habang hinahaplos ang mukha ni Lex. Sa mga sandaling yun ay ramdam ni Lex kung gaano siya kamahal ng kaning mga magulang. Pakiramdam niya ay walang imposible hanggat kasama niyang mga to. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na silang maghanap ng universidad na maaring pasukan ni Lex. Halos gabi-gabi silang nag-uusap tungkol sa mga plano niya. Ilang linggo matapos ang pagtatapos ni Lex sa senior high school, mas naging masaya ang kanyang mga araw. Bukod sa paghahanda para sa kolehiyo, may isa pang dahilan kung bakit palagi siyang nakangiti. Si Matthew. Si Matthew ang lalaking nakilala niya nung huling taon niya sa senior high. Mabait to, responsable at magaling sa matatanda. Hindi to katulad ng ibang kabataang puro bisyo at gala lamang iniisip. Sa katunayan, isa rin tong estudyanteng may matataas sa pangarap para sa kaning pamilya. Sa simula'y magkaibigan lamang sila, ngunit habang tumatagal, mas naging malalim ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa nauwi ito sa pag-iibigan. Hindi naman tinago ni Lex ang kanilang relasyon. Sa isip niya, wala silang ginagawang masama.
Isa pa, palagi namang sinasabi ng kanyang mga magulang na maging tapat siya sa kanila. Kaya isang araw, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipakilala si Matthew. Kinakabahan siya habang naghahanda sa sala at paulit-ulit niyang inaayos ang kanyang buhok. Nako, sana maging okay lang lahat. Sambit ni Lex sa kanyang sarili at halatang kinakabahan. Bakit parang hindi ka mapakali? Tanong ng kanyang ina na lumabas mula sa kusina. May bisita ho kasi ako. Talaga? Sino? Kaibigan ko po. Napakamot naman sa ulo si Lex dahil napilitan siyang magsinungaling dahil sa kaba. Kaibigan lang ba? Napataas naman ang kilay ng kanyang ina. Manaman eh. Hay, sige na nga. Makalipas naman ng ilang minuto ay tumunog ang doorbell at agad tumayo si Lex. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad si Matthew may hawak na maliit na kahon ng pastries. Ay! Nakangiting bati ni Matthew kay Lex. Ahay! Kinakabahan ako. Ako rin eh. Napatawa na lang si Lex pero agad naman silang pumasok ni Matthew sa bahay at bumati ito. Magandang hapon po. Magandang hapon. Nakangiting bungad ni Aling Ana. Alika iho. Dagdag pa ni Mang Roberto at tinuro pang kanilang upuan. May dala po akong konting pasalubong. Sabay abot ni Matthew ang nangdala niyang pagkain. Nako, hindi ka na sana nag-abala iho. Okay lang ho yun. Napansin ni Lex na maayos namang nakikipag-usap ang kanyang mga magulang. Wala siyang nakikitang problema. Sa katunayan, tila nagustuhan pa nga nila si Matthew. Habang nagkukwentuhan sila sa sala, ay nagtatawanan pang mga to. Anong balak mong kuning kurso? Tanong ng ama ni Lex. Engineering ho sana. Uy, maganda yan. Mukhang masipag ang bata. Oo, kailangan pong magsikap eh. Tama yan. Singit pa ni Aling Ana habang nakangiti. Habang pinagmamasan sila ni Lex, ay unti-unti siyang nakahinga ng maluwag. Sa isip niya ay maswerte siya. Hindi tulad ng ibang kabataan na kailangang magtago ng relasyon. Pero kaibigan ang nasabi niya kay Aling Ana at mukhang tanggap ng kanyang ina. At ang kanyang ama si Matthew. Maya-maya pa ay nagpaalam na nga rin ang binata. Mauna na ho ako. Mag-ingat ka. Saad ni Mang Roberto habang tinapik ang balikat ni Matthew. Salamat sa pagbisita. Dagdag naman ni Aling Ana. Salamat din ho. Message kita mamaya, Alex. Saad ni Matthew habang nakatingin kay Lex ni nakangiti. Sige. Pagkasara ng pinto ay hindi mawala ang ngiti sa kaning muka. Pakiramdam niya ay napakaganda ng araw na yon. Ngunit napansin niyang biglang nanahimik ang buong bahay. Ang kaninang magaan na atmospira ay para bang biglang naglaho. Napatingin siya sa kaning ina. Kanina ay nakangiti ito. Ngayon ay seryoso ng mukha nito. Ma? May problema po ba, Ma? Tanong ni Lex pero hindi agad to sumagot. Tumingin ang kaning ina sa kanya. Tingin na parang may halong dismaya at parang may halong galit. Gaano na kayo katagal? Walang emosyong tanong ni Aling Ana, dahilan para magtaka si Lex. Po? Huwag ka nang magpanggap. Boyfriend mo siya, hindi ba? Opo. Sagot ni Lex habang nakayuko. Kaya pala. Kailan pa? Ilang buwan na po. Natahimik ang kanyang ina. Ngunit ramdam ni Lex ang lumalaking tensyon sa loob ng bahay. Ma? College ka palang, Lex. Hindi pa nga po ako college, Ma. Mas lalong hindi pwede. Diretsong saad ni Aling Ana. Dahilan na mawala ang ngiti ni Lex. Akala ko po okay lang. At bakit mo naman naisip yun? Kasi po kanina, mabait naman ho kayo kay Matthew. Napatawa ng bahagya ang kaning ina. Siyempre, bisita siya. Ibig sabihin, hindi ako sang-ayon. Pero Ma, wala nang pero-pero. Ang iniisip mo dapat ay ang pag-aaral mo lang, hindi ang kung sino-sinong lalaki.
Iniisip ko naman po, Ma. Hindi ko naman po pababayaan ang pag-aaral ko eh. Lahat ng batang babae yan ang sinasabi. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Lex habang ang kanyang ama ay nakikinig lang. Ngunit hindi niya inaasahan ang pagbabago ng ugali ng kanyang ina. Kanina lamang ay maayos ang lahat. Ngayon ay parang may malaking pader na namamagitan sa kanila. Ma, nagtitiwala po ba kayo sa akin, di ba? Nang hindi agad sumagot ang kanyang ina, nakaramdam si Lex ng matinding takot at pangamba na baka hindi tanggap ng kanyang inang mga desisyon niya sa buhay. Dahil dito, nagsimula siyang magduda sa kanilang masayang samahan bilang pamilya. At hindi niya alam na ito na pala ang magiging simula ng malaking sigalot sa kanilang pamilya. Dahil naramdaman niya nga may bagay na mas mahalaga sa kanyang ina kaysa sa pagtitiwala sa kanya. Mula nang malaman ng ina ni Lex ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Matthew, hindi na rin katulad ng dating kanilang tahanan. Dati, masayang nagwakwentuhan si Lex at ang kanyang ina sa kusina habang naghahanda ng pagkain. Dati, sabay silang nanunood ng telebisyon at nagtatawanan sa mga simpleng bagay. Ngunit ngayon, tila ba may malaking pader na mahamagitan sa kanila. Hindi matanggap ng kanyang ina na nagkaroon siya ng kasintahan ng hindi agad nagsisabi. Para dito, hindi lamang simpleng pagtatagong ginawa ni Lex, isa tong malaking kasinungalingan. Isang gabi habang naghahapunan silang tatlo, tahimik ang buong mesa. Tanging tunog lamang ng kutsara at tinidor ang maririnig hanggang sa biglang magsalita ang kanyang ina. Ilang buwan mo na kaming niloloko. Napahinto si Lex sa pagkain. Ma, sumagot ka. Hindi ko po kayo niloloko. Talaga ba? Bakit sinabi mo magkaibigan lamang kayo? Natakot lang po ako. At bakit ka matatakot kung wala ka namang ginagawang mali? Mahal, baka naman masyado ka ng galit. Singit naman ng kanyang ama. Galit ako dahil nagsinungaling siya, Roberto. Hindi po ako nagsinungaling. Hindi ko lang po sinabi agad. Kahit na, pareho lang yon. Sigaw nito. Dahilan na muling nanahimik ang kanilang mesa. Huminga ng malalim ang kanyang ama bago ito nagsalitang muli. Anak pa rin natin siya, Ana. Kaya nga dapat mas alam niya kung ano ang tama. At ako, pinagsasabihan ko lang siya kung ano ang nararamdaman ko. Mother knows best. Kaya kung hindi siya susunod sa akin, alam kong walang patutunguhan ang buhay niya. Hindi na lamang nagsalita si Lex. Alam niyang wala ring mangyayari. Mula noon, halos araw-araw ay may masasakit na salitang naririnig siya mula sa kanyang ina. At lalo lamang tong lumalala kapag dumadalaw si Matthew. Isang Sabado ng umaga, maagang naghanda si Lex. May plano silang manood ng sine ni Matthew. Habang inaayos niyang kanyang buhok si Sala, ay lumabas ang kanyang ina mula sa kusina. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Mukhang excited ka. Hindi sumagot si Lex. Alam niya na ang tono ng boses nito. Kapag sa pag-aaral, hindi ganyan kasipag. Ma, isang beses lang naman po ito eh. Isang beses ngayon, mamaya 2 beses, pagkatapos 3. Hanggang sa wala ka nang maiisip kundi boyfriend mo na lang. Napailing na lamang si Lex at hindi na sumagot. Maya-maya pa, tumunog ang doorbell at dumating na nga si Matthew. Agad tong bumati pagpasok. Magandang umaga ho. Nakangiting bati ni Matthew at nagmano. Magandang umaga, iho. Bati naman pabalik ng Mang Roberto na nakangiti. Pero ang ina ni Lex nakasimangot lang. Ready ka na? Oo naman. Ngunit bago sila makaalis, ay muling nagsalita ang kanyang ina. Dahilan para mapahinto ang dalawa. Matthew, alagaan mo yung pag-aaral mo. Baka pareho kayong walang marating. Natahimik ang buong sala. Nagkatinginan sina Lex at Matthew. Ngunit piniling lang wag nang sumagot. Ngumiti lamang si Matthew at maggalang na yumuko. Maya-maya pa'y tuluyan silang umalis. Ngunit habang naglalakad sila sa labas, ay napansin ni Matthew ang pananahimik ng kanyang nobya.
Ayos ka lang? Sanay na ako. Alam kong nasasaktan ka. Konti lang naman. Wala lang yun. Pasensya ka na ha. Nakayukong sabi ni Matthew, dahilan para mapatingin si Lex sa kanya. Halatang nagtataka. Bakit ikaw humingi ng sorry? Pakiramdam ko, kasalanan ko. Hindi. Kung wala ako, Matthew, hindi ikaw ang problema. Hindi ko rin alam kung bakit ganito na si Mama eh. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo, okay? Niyakap na lamang ni Lex ng mahigpit si Matthew dahil sa nangyayari. Lumipas ang mga linggo, ngunit hindi nagbagong ugali ng kanyang ina. Sa tuwing darating si Matthew, ay may panibagong parinig sa aling-ana. Minsan habang naghihintay ito sa sala, may mga kabataang puro landing inuuna. Sana ganyan din kasipag sa pag-aaral. Kapag nabuntis ka ng maaga, huwag kang iiyak sa akin. Sa bawat pagkakataon ay nasasaktan si Lex. Ngunit mas pinipili niyang manahimik. Ayaw niyang lumaki ang gulo. Ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Samantala, si Matthew naman ay hindi kailanman sumagot sa ina ni Lex. Kahit gaano kasakit ang mga salita nito, kahit gaano ito magparinig, nanatili itong magalang at isang bagay na lalong kinagulat yun ni Lex. Isang gabi, habang nasa sala sila ni Lex kasama si Mang Roberto, bigla itong nagsalita. Mabait naman si Matthew. Sa tingin mo po pa? Oo. Hindi ka ho galit? Ngumiti ng bahagya ang kanyang ama. Hindi naman. Nag-aalala lang ako. Pero nakikita ko namang masaya ka, anak. At nakikita kong nire-respeto ka niya. Iyon ang mahalaga. Halos maiyak si Lex sa mga salitang yun. Masaya siya dahil may isang taong naniniwala sa kanya. At may isang taong nagtitiwala sa kanyang mga desisyon. Ngunit hindi niya alam na habang tumatagal ay lalo lamang lumalaki ang galit ng kanyang ina. At malapit ang dumating ang araw na may isang desisyong tuluyang babago sa kanyang buhay. Isang umaga, matapos ang ilang linggo ng walang tigil na pag-aaral at paghahanda para sa pagpasok sa kolehiyo, nagpasya sina Lex at Matthew na lumabas sandali upang makapagpahinga. Hindi naman madalas ang kanilang paglabas, kaya sinigurado nilang maaga silang uuwi. Excited ka na ba sa college? Panimula ni Matthew. Sobra. Pakiramdam ko, bagong chapter na naman ang buhay ko. At alam kong kakayanin mo. Ikaw talaga? Lagi kang naniniwala sa akin. Dahil alam kong masipag ka. Kapag hindi ako nakapasa, ikaw talagang sisisihin ko. Bakit ako? Kasi masyado kang supportive eh. Nakaka-pressure tuloy. Nagtawanan silang dalawa habang naglalakad. Hindi napansin ni Lex na sa kabilang bahagi ng parke ay may mga grupo ng kababaihang nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno, kasama raw ng kanyang ina. Abalang mga to sa kwentuhan at tsismisan. Sa unay hindi yun pinansin ni Lex. Normal na lamang sa kanilang lugar ang magkumpulan ng mga kapitbahay upang magkwentuhan. Ngunit habang papalapit silang dalawa ni Matthew, ay unti-unting may mga salitang umabot sa kanyang pandinig. Yung anak mo, mukhang seryoso na yata sa boyfriend niya. Oo nga, palagi ko silang nakikitang magkasama. Napahinto si Lex. Parang may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may nagsasabi sa kanyang makinig. Hindi pa siya nakikita ng mga to dahil medyo malayo pa sila, pero patuloy pa rin ang usapan ng mga to. Hindi ka man lamang ba nag-aalala, Ana? Paano ba namang hindi mag-aalala? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Mabait naman yata yung lalaki. Mabait man o hindi, pareho lang yan. Bakit naman? Alam niyo naman ang mga kabataan ngayon. Napakarurupok. Kapag nag-boyfriend ng maaga, wala nang ibang iniisip. Ay nauso ngayon ang teenage pregnancy. Kadalasan sa mga bata ngayon, nagkakaanak na. Natahimik si Lex sa sinabi ng kanyang sariling ina at unti-unting nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit parang siyang tinutukoy ng kanyang ina.
hanggang sa marinig niya ang sumunod na sinabi nito. Hindi na talaga ako magtataka kung mabuntis ang maagang anak kong yon. Para bang biglang tumigil ang mundo ni Lex. Hindi siya agad nakagalaw. Hindi siya agad nakapagsalita. Maging si Matthew ay napatigil at nagkatinginan silang dalawa. Hindi makapaniwala si Lex sa kaning narinig. Sarili niyang inang nagsabi noon at hindi pa doon natapos. Diyos ko ka naman, Ana. Wag naman sana, uy. Matigas kasing ulo. Pinagsasabihan ko pero hindi nakikinig. College pa lang boyfriend na galing inaatupag. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Lex. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Hindi niya inaasahan na ang taong unang dapat nagtitiwala sa kanya ay siya pang unang nanghuhusga sa kanya. Tahimik ding nakinig si Matthew. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkadismaya. Love? Mahinang tumango si Lex pero pinipigilan niyang umiyak. Ngunit habang nagpapatuloy ang usapan ay lalo lamang siyang nasasaktan. Markado na ako. Alam kong wala nang mangyayari sa batang yun. Malamang hindi rin makakapagtapos. Tingnan nyo, ilang taon lamang mabubuntis na yan. Natahimik ang ilang kapitbahay. May ilan pang mukhang hindi komportable sa naririnig. Ngunit wala nang mahalaga kay Lex sa mga sandaling yun. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang puso niya. Hindi dahil pinagsabihan siya, hindi dahil pinagalitan siya, kundi dahil mismong ina niya ang sumisira ng kanyang pangalan. Sa harapan ng ibang tao, hindi niya na napigilan ang pagluha at napansin niyo agad ni Matthew. Umalis na tayo. Hindi agad sumagot si Lex. Narinig mo bang sinabi ni Mama? Oo. Akala ko kahit papano. Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil dahan-dahang pinunasan ni Matthew ang kanyang mga luha. Hindi totoong sinasabi niya. Pero bakit kailangan niyang sabihin yun? Hindi makasagot si Matthew dahil kahit siya ay hindi rin alam ang sagot. Tahimik silang umalis sa parke. Hindi napansin ng kanyang ina na narinig nila ang lahat. Hindi nito alam na bawat salitang binitawan niya ay tumama ng malalim sa puso ng kanyang anak. Isang bagay lamang paulit-ulit na pumapasok sa isip ni Lex. Bakit parang mas naniniwala pa si Mama sa mga pagkakamaling hindi ko pa nagagawa kaysa sa mga pangarap na gusto kong maabot? At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang galit ang nararamdaman ng kanyang ina para sa kanya, kundi kawalan ng tiwala at iyon ang mas masakit sa lahat. Mabigat ang bawat hakbang ni Lex habang pauwi silang dalawa ni Matthew. Hindi mawala sa kanyang isip ang masalitang narinig niya sa parke. Paulit-ulit ang tumatakbo sa kanyang isipan ang mga sinabi ng kanyang ina. Mas masakit pa dahil hindi ito nanggaling sa ibang tao. Tahimik lamang si Matthew habang naglalakad sila. Alam nito nga, wala tong sapat na salita upang maibsan ang sakit na nararamdaman ni Lex. Pagdating sa tapat ng bahay, huminto sila. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo. Pinilit niyang ngumiti. Pwede mo akong tawagan mamaya kung gusto mong may makausap. Salamat. Mag-iingat ka. Pagkatapos ay umalis na nga si Matthew. Samantaling si Lex ay dahan-dahang pumasok sa kanilang bahay. Pagpasok niya ay agad niyang nakita ang kanyang ina sa sala. Abala to sa panunod ng telebisyon at tumingin to sa kanya. Maaga yata kayong umuwi. Hindi siya sumagot. Dire-diretso lamang siyang naglakad at napansin yun ng kanyang ina. Lex, kinakausap kita. Ngunit hindi pa rin siya sumagot. Masyado siyang nasasaktan upang makipag-usap. Masyado siyang nasaktan sa mga narinig niya. Nang makapasok siya sa kanyang silid, ay agad niyang isinara ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama at doon tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan bakit parang mas madaling paniwalaan ng kanyang ina ang mga maling bagay tungkol sa kanya kaysa sa kanyang mga pangarap. Kung bakit parang wala itong tiwala sa kanya. Hindi pa man siya nakakapag-isip ng maayos ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ina
at halata sa mukha nito ang galit. Anong ugali yan? Bakit hindi ka sumasagot kapag kinakausap kita, Lex? Ngunit hindi pa rin siya sumagot. Napapikit siya. Ayaw niyang makipagtalo. Ayaw niyang lumala pang sitwasyon. Ngunit lalo lamang naggalit ang kanyang ina at lumapit sa kanya. Tititigan mo lang ba ako? Napakalaki na ng ulo mo, Lex. Dahan-dahang tumingala si Lex. Kitang-kitang punong-puno ng galit ang mukha ng kanyang ina. Pagod lang po ako, ma. Pagod? Anong kinapagod mo? Sumagot ka! Napahagat si Lex sa kanyang labi at nagsimulang manggilid muli ang kanyang mga luha. Ma, Ano? narinig ko po kayo kanina. Biglang natigilan ang kanyang ina. Ngunit panandalian lamang. At anong narinig mo? Yung sinabi niyo po sa mga kapitbahay. Natahimik ang silid. Ngunit imbis na makitaan ng pagsisisi ang kanyang ina, ay tila ba lalo lamang tong nainis. At ano ngayon? Ma, bakit po? Bakit ganun po ang sinasabi niyo tungkol sa akin? Anak niyo po ako. Napahawak si Lex sa kanyang dibdib habang umiiyak. Dahil iyon ang totoo. Hindi po. Hindi niyo man lamang ako binigyan ng pagkakataong ipakita kung anong kaya kong gawin. At kailangan ko pang hintayin yun? Ma, hindi po ako masamang tao. At hindi ko sinabing masama kang tao. Pero parang hinuhusgahan niyo na po ako. Hindi pa nga ako nakakapagsimula sa college eh. Hindi pa nga ako nagkakamali. Pero parang sigurado na kayong mabibigo ako. Kasi kilala kita. Hindi po. Hindi niyo na po ako kilala. Anong sabi mo? Sinusubukan ko po kayong intindihin, ma. Pero bakit parang hindi niyo ako kayang intindihin? At ako pa ang mali ngayon? Hindi ko po sinasabing mali kayo. Pero yan ang ibig mong sabihin. Ano? Dahil malaki ka na? Kaya mo ako sinasagot-sagot ang ganyan? Ayaw mo nang makinig sa ina mo? Ma, pakinggan niyo naman po ako. Tama na! Hindi po ako mabubuntis ng maaga. Hindi ko po sisirain ang buhay ko. Pangarap ko pa rin pong makapagtapos. Tumahimik ka, Lex. Ama naman, please. Ang sabi ko'y tumahimik ka. Sa tindi ng galit nito, ay nasampal niya si Lex. Napahawak si Lex sa kanyang pisngi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari. Tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa labas ng silid ay narinig ang mabilis na yabag ng kanyang ama at agad tong pumasok. Anong nangyayari dito? Nakita nito ang anak na umiiyak at si Aling Anang galit na galit. Tama na yan, Ana. Huwag kang makialam, Roberto. Mahal naman. Para kay Lex, pakiramdam niya wala nang saysay ang anumang sasabihin niya. Wala nang saysay ang pagpapaliwanag. Dahil kahit anong gawin niya, tila ba sarado ng isip ng kanyang ina. At habang nakatingin siya sa kanyang mga magulang, unti-unti niyang naramdaman na ang tahanang minsang puno ng pagmamahal ay nagsisimula ng mabawasan at hindi niya alam kung mababalik pa ba yun sa dati. Ilang araw na ang lumipas mula nang masampas si Lex ng kanyang ina. Ngunit sariwa pa rin sa kanyang isip ang pangyayari. Hindi niya maintindihan kung paano nagbago ng husto ang kanilang relasyon. Ang inang dati mapagmahal, sumusuporta at ipinagmamalaki siya ay tila ba napalitan ng isang taong hindi niya na makilala. Dahil sa sakit at pagod na kanyang nararamdaman, pinili niyang umiwas muna kay Matthew at manatili sa loob ng kanyang silid. Halos buong araw na lamang si Lex sa kanyang kwarto dahil doon niya nararamdaman ang katahimikan at kaligtasan. Ngunit kahit nakahiwalay siya sa iba, hindi pa rin siya nakatakas sa mga usapan at chismis tungkol sa kanya. Isang hapon, habang nasa tabi ng bintana, narinig niyang may mga bisita ang kanyang ina. Nang mabanggit ang kanyang pangalan sa kanilang pag-uusap, napahinto siya at nakinig. "Oh, nasaan ang anak mo?" "Ayun, nasa kwarto." "Hindi na yata yun lumalabas." "Hayaan nyo na. Kapag ganyan ang inuuna, wala talagang mararating." Tahimik na napapikit si Lex.
Kahit hindi direktang sinasabi ng kanyang ina ang lahat, alam niyang siyang tinutukoy nito. Bata pa rin naman. Yan nga ang problema eh. Hindi marunong makinig. Dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi na to bago para sa kanya dahil halos araw-araw niya na itong naririnig. Ngunit bawat pagkakataon ay parang unang beses pa rin ang sakit. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi dahil sa mga ginawa niya, kundi dahil sa mga salitang nanggagaling mismo sa kanyang ina. Muli niyang niyakap ang kanyang mga tuhod at tahimik na umiyak. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kanyang kama, narinig niyang marahang katok sa kanyang pinto. Anak, pwede bang pumasok? Dahan-dahan siyang tumango kahit hindi siya nakikita nito. Pumasok ang kanyang ama. Agad nitong napansin ang namumugtong niyang mga mata, kaya napabuntong hininga to. Ay, umiiyak ka na naman. Pa! Hindi na nga napigilan ni Lex ang kanyang sarili at muling tumulong ang kanyang mga luha. Agad na lumapit ang kanyang ama at naupo sa kanyang tabi. Anong nangyari? Wala naman pong bago. Pa! Masama ho ba akong anak? Bakit mo naman itanong yan? Kasi parang ganun po ang tingin sa akin ni mama eh. Hindi ko naman po alam kung anong ginawa kong sobrang mali. Nag-aaral naman po ako. Hindi naman po ako nagbiso. Hindi naman po ako napariwara. Nagkaroon lang po ako ng boyfriend. Pero bakit parang kasalanan agad yun? Tahimik na napayuko ang kanyang ama. Hindi agad ito nakasagot dahil alam niyang may punto ang kanyang anak. Pa, hindi ka masamang anak at hindi naman kasalanang magmahal eh. Mas lalo siyang napaiyak dahil may isang taong nagsabi ng masalitang gusto niyang marinig. Nagkamali ka man o hindi, anak pa rin kita at mahal kita. Tuloy nang bumagsak ang mga luha ni Lex. Agad siyang yumakap sa kanyang ama ng mahigpit na parang ayaw na nga niyang bumitaw. Pagod na po ako pa. Mahinang hinaplos ng kanyang ama ang kanyang buhok. Alam ko. Pakiramdam ko po wala na pong naniniwala sa akin. May naniniwala. Ako. Ngumpiti ng bahagya ang kanyang ama dahilan na muling napaiyak si Lex. Sa gitna ng lahat ng sakit, panghuhusga at pagdududa, ang kanyang ama lamang na natiling nakatayo sa kanyang tabi. At sa gabing yun, kahit papano ay nabawasan ang bigat na matagal niya nang dinadala. Ngunit hindi pa rin niya alam na mas mabibigat pang pagsubok naghihintay sa kanya. Dahil malapit ang dumating ang araw na papipiliin siya ng kanyang ina sa pagitan ng kanyang kinabukasan at ng taong mahal niya. At ang desisyong yun ang tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan mula nang makapasa si Lex sa kolehiyo. Bagamat masaya siya dahil natupad ang isa sa kanyang mga pangarap, hindi pa rin naging madali ang kanyang sitwasyon. Araw-araw pa na siyang nakakarinig ng masasakit na salita mula sa kanyang ina. Sa bawat tagumpay na kanyang nakakamit, tila may bagong pagdududa namang binabato sa kanya. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan, muling nagsimula ang pagtatalo nila ng kanyang ina. Hindi ko alam kung bakit ka pa nagkolehiyo. Sayang laman ng oras mo. Panimula ng kanyang ina habang kumakain. Ma, nakapasa na ho ako. Gusto ko lang pong tapusin ang pag-aaral ko. At saan ka naman kukuha ng panggastos? Akala mo ba madali lang ang buhay? Magtatrabaho po ako. Ikaw? Magtatrabaho? Baka isang linggo pa lang sumuko ka na. Napatawa ng mapakla ang kanyang ina. Tahimik lamang si Lex. Sanay na siya sa mga pangmamaliit ng kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong yun ay ramdam niyang unti-unti nang napupuno ang kanyang puso. Nang gabing yun hindi siya makatulog. Nakahiga siya habang nakatingin sa kisame. Hanggang kailan ko kakayanin to? Pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang kanyang kapayapaan niya. Mahal niya ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya na kayang manatili sa isang lugar kung saan araw-araw siyang minamaliit at pinanghihinaan ng loob. Ngunit kinabukasan, nakipagkita siya kay Matthew sa isang maliit na parke. Dahil simula nang mag-usap sila ng ama, doon niya na-realize ni Lex
na hindi niya dapat tatalikuran si Matthew. Mukhang marami kang iniisip ah. Pagod na ako. Dahil naman ba sa mama mo? Pakiramdam ko kasi, kahit anong gawin ko, mali pa rin sa paningin niya. Pero hindi ka naman sumusuko. Hindi ko alam kung kailan ko kakayanin. Tahimik siyang nakatingin sa damuhan habang pinipigilan ng kanyang mga luha. Ano ba talagang gusto mo? Gusto kong magkaroon ng sariling buhay. Gusto kong maranasan ng katahimikan. Gusto kong bumukod nang ako lang. Sigurado ka ba? Oo. Hindi dahil galit ako sa kanila. Kailangan ko lang munang iligtas ang sarili ko. Kung yun ang makakatulong sa'yo, susuportahan kita. Talaga? Hindi kita pababayaan, love. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Lex ng konting ginhawa. Kaya makalipas ang ilang linggo, hindi niya na sinayang ang oras at naghanap siya ng maliit na inuupahang bahay. Hindi yun maganda o malaki, ngunit sapat na para sa kanya. Nang ilipat niyang kaning mga gamit, hindi niya napigilang maging emosyonal. Ito na palang magiging tahanan ko. Maliit ang sala, simpleng kusina, at isang kwarto lamang meron doon. Ngunit para kay Lex, simbolo yun ng kanyang kalayaan. Madalas siyang dalawin ni Matthew upang tulungan siya sa mga gawain. May kailangan ka pa ba? Wala na, salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat lagi. Kung wala ka, baka hindi ko to kinaya. Kaya mo kahit wala ako. Mas matatag ka kaya sa iniisip mo. Napangiti si Lex. Ngunit alam niyang hindi sapat ang magkaroon ng sariling bahay. Kailangan niyang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan at ang kanyang pag-aaral. Kaya agad siyang naghanap ng trabaho. Araw-araw siyang nagpasa ng aplikasyon sa iba't ibang establishmento. Hanggang isang araw ay natanggap siya bilang service crew sa isang maliit na restaurant. Hindi kalakihan ang kanyang sweldo, ngunit sapat to upang makapag-ipon. Masaya siyang umuwi ng araw na yun. May trabaho na ako. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nagiging totoo ang kanyang mga pangarap. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Sa umaga ay pumapasok. Pagkatapos ng klase ay diretso na agad siya ng trabaho. Madalas siyang umuuwi ng pagod na pagod. May mga pagkakataong halos wala na siyang oras para sa sarili. Ngunit sa tuwing naisip niyang malapit siyang makapagtapos, bumabalik ang kanyang lakas. Samantala, nanatiling malamig ang kanyang ina sa kanya. Minsan dumalaw siya sa kanilang bahay upang makita ang kanyang ama. Habang nag-uusap sila, ay dumating ang kanyang ina. Hanggang ngayon nagtatrabaho ka pa rin? Apo. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Kakayanin ko po. Huwag kang masyadong kampante, Lex. Noon pinili mo ang boyfriend mo. Ngayon umalis ka naman sa bahay na to at pinili mong mag-isa. Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Hindi na siya sumagot. Sa halip, ngumiti lamang siya. Dahil alam niyang hindi niya na kayang makipagtalo pa. Hindi salita ang magpapatunay sa kanyang kakayahan, kundi ang kanyang mga ginagawa. Habang pauwi siya sa kanyang maliit na bahay ng gabing yun, napangiti siya habang nakatingin sa kalangitan. Pagod siya, nahihirapan, ngunit masaya. Dahil sa unang pagkakataon, siya mismong humahawak sa direksyon ng kanyang buhay at nangako siya sa sarili na balang araw, mapapatunayan niyang mali ang lahat ng pagdududa sa kanya. Lalo na ang pagdududa ng kanyang ina. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang lumalapit sa tagumpay na matagal niya nang ipinaglalaban. Hindi naging madali ang buhay ni Lex ang bumukod siya at pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho na sa pagod at kakulangan sa pera para sa kanyang mga pangangailangan. Gayunpaman, hindi niya naramdamang nag-iisa dahil palaging nasa kanyang tabi si Matthew at sumusuporta sa kanya sa kabila ng kanilang mga sariling responsibilidad. Isang gabi habang nag-aaral si Lex para sa kanilang major exam, napahawak siya sa kanyang noo dahil sa pagod. Ay, pagod na ako. Ani Lex dahil na napatingin si Matthew sa kanya. Magpahinga ka muna. Hindi pwede. Kapag bumagsak ako rito, mas sayang lahat. Hindi mas sayang ang lahat dahil lamang sa isang exam.
Hindi mo naiintindihan ni. Naiintindihan kita, love. Pero hindi mo kailangang akuin lahat mag-isa. Salamat. Hindi kita iiwan hanggat hindi mo naaabot ang pangarap mo. Mula noon ay mas lalo pang lumakas ang loob ni Lex. Tuwing may problema siya sa pera, tinutulungan siya ni Matthew sa abot ng kaning makakaya. Kapag pagod siya sa kaning trabaho, si Matthew nagpapaalala sa kanyang magpahinga. At kapag gusto niya ng sumuko, si Matthew ang unang nagsasabing kaya niya. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap, pagluhat mga pagsubok, nagtagumpay si Lex sa maabot ng kaning pangarap na makapagtapos. Sa araw ng kanyang graduation, naalala niyang lahat ng hirap ng kanyang pinagdaanan. Kabilang ang mga panahong minamaliit siya ng kanyang ina at muntik ng sumuko. Habang papunta sa seremonya, umaasa siyang makikita ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina, upang masaksihan ang kanyang tagumpay. Ngunit pagdating niya sa venue, wala siyang nakita sa kanila, dahilan upang unti-unting mawala ang kanyang ngiti. Hindi sila pumunta. Mahina niyang bulong, ngunit napalingon siya nang biglang may tumawag sa kanya. Lex! Nakita niya si Matthew kasama ang buong pamilya nito. May dala silang mga bulaklak at mga ngiti sa kanilang mga mukha at binati si Lex ang mga magulang ni Matthew at sinabihang proud na proud sila dito. Hindi niya napigilang mapaluha. Hindi niya kadugo ang mga taong yun, ngunit sila pa ang naroon para iparamdam sa kanyang mahalaga siya. Maya-maya pa'y nagsimula ang seremonya. Isa-isang tinatawag ang mga estudyante. Tumayo siya't dahan-dahang lumakad papunta sa entablado. Habang tinatanggap niyang kanyang diploma, ay agad niyang naalala ang mga salita ng kanyang ina. Napangiti si Lex habang hawak ang diploma. Dahil sa wakas, napatunayan niyang mali ang lahat ng yun. Pagkatapos ng seremonya, ay lumabas siya kasama si Matthew at ang pamilya nito at agad siyang niyakap ng mga to. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya mo. Salamat. Oh, bakit umiiyak ka? Wala. Masaya lang ako. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ay may konting lungkot pa rin. Dahil sa napakahalagang araw ng kanyang buhay, wala ang mga taong pinakaasam-asam niyang makikita sa kanyang tagumpay. Ang kanyang mama at maging ang kanyang papa na hindi rin nakadalo na sa takot na muling maggalit ang kanyang asawa. Habang nakatingin siya sa hawak niyang diploma, nangako siya sa kanyang sarili at balang araw, maaabot niyang mas mataas pang pangarap. Pangarap na magpapatunay sa lahat ng isang taong minamaliit at hindi pinaniniwalaan ay maaari pa ring magtagumpay kung hindi siya susuko. At sa araw na yun, nagsimula ang panibagong kabanata ng buhay ni Lex. Matapos ang ilang taon mula nang makapagtapos sa kolehiyo, nagtagumpay si Lex sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at mga sakripisyo bilang working student. Natupad niya ang kanyang pangarap na makapasok sa industriya ng aviation at matapos ang mahigpit na pagsasanay at pagsusulit, natanggap siya bilang flight attendant sa isang kilalang airline. Sa kanyang unang araw sa trabaho, naalala niya kung paano nagsimula ang kanyang mga pangarap at kung paano niya ito unti-unting natupad. Nagawa ko rin. Mahina niyang bulong habang tinitingnan ang kanyang uniforme. Naging maayos ang kanyang trabaho. Nakapaglakbay siya sa iba't ibang lugar. Nakakilala ng maraming tao at nakatulong pa sa kanyang ama sa ilang gastusin. Masaya siya dahil unti-unti nang gumaganda ang kanyang buhay. Ngunit isang araw, habang naghahanda para sa kanilang flight papuntang Estados Unidos at binabati ang mga pasaherong sumasakay sa eroplano, may hindi inaasahang pangyayaring magbabago sa kanyang buhay. Good morning po. Welcome aboard. Have a pleasant flight. Nakangiting bati ni Lex. Ngunit habang patuloy ang pagsakay ng mga pasahero, bigla siyang natigilan. Parang huminto ang oras. Parang nawalan siya ng pandinig. Dahil nakita niyang isang babaeng pamilyar na pamilyar sa kanya. Isang mukha na kahit ilang taon ang lumipas ay hindi niya makakalimutan. Ang kanyang ina. Ma? Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napakaraming taon na rin mula nang huli silang magkita ng maayos.
Ngunit mas lalong nagulat si Lex nang mapansin niyang hindi nag-iisa ang kanyang ina. May kasama tong isang matangkad na banyagang lalaki. Masay silang nag-uusap habang naglalakad papasok sa cabin. Hindi kilala ni Lex ang lalaki. Hindi niya ito kailanman nakita noon. Sino siya? Maraming tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ngunit dahil sa trabaho niya, pinilit niyang maging kalmado. Lumapit sa kanyang ina at saka lamang siya napansin. Nanlaki rin ang mga mata nito. Lex? Ilang segundo silang nagkatitigan. Parang parehong hindi alam kung anong sasabihin. Ngunit agad bumalik ang pagiging profesional ni Lex. Welcome aboard, ma'am. Anak, please proceed to your seat, ma'am. Wala nang iba pang sinabi si Lex. Iniwan niyang kanyang ina at nagpatuloy sa trabaho. Ngunit sa loob-loob niya ay parang may bumibigat na pakiramdam. Habang nasa biyahe, ay ilang beses niyang napapansin ang kanyang ina at ang banyagang lalaki. Masay silang nagtatawanan. Magkahawak pa minsan ng kamay at sa bawat sandaling makikita yun ni Lex ay lalo siyang kinakabahan. Lalo siyang naguguluhan. Hanggang sa narinig niya ang isang usapan habang dumadaan siya sa kanilang upuan. I'm glad we're finally going to the US together. Me too. Saglit na nakapahinto si Lex matapos siyang makita ang kanyang ina kasamang isang banyagang lalaki. Simula noon, hindi na siya mapakali at paulit-ulit niyang iniisip kung nasaan ang kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, nalaman niya mula sa mga dating kapitbahay na matagal ang iniwan ng kanyang ina ang kanyang ama nang walang paliwanag. Lubos siyang nasaktan at parang gumuho ang kanyang mundo nang malaman ang katotohanan. Paano niya nagawa yun kay Papa? Ayos lang natutuhin niya ako ng ganun. Pero bakit si Papa iniwan niya? Galit siya para sa kanyang ama. Galit siya sa mga taong sinaktan nito at higit sa lahat, galit siya sa kanyang ina. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang pinakitang emosyon nang muli silang magkita. Dahil alam niya nga darating ang tamang oras. At kapag dumating yon, hindi niya nahahayaang manatiling lihim ang lahat ng sakit na dinulot ng kanyang ina sa kanilang pamilya. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Lex na may sugat sa kanyang pusong muli na namang bumukas. Makalipas ang ilang buwan matapos malaman ni Lex ang tunay na dahilan ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang, hindi pa rin siya mapalagay sa pag-aalala sa kanyang ama. Pagkatapos ng isang duty bilang flight attendant, nagpasya siyang puntahan ang dati nilang bahay na puno ng alaala ng kanilang masayang pamilya. Pagdating niya ron, nakita niyang nakatayo pa rin ang bahay kahit luma na at kupas na rin ang pintura. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang kanyang amang tahimik na nakaupo at umiinom ng kapeng mag-isa. Dahilan upang manikip ang kanyang dibdib. Pa? At nang magtamang kanilang mga mata, tila huminto ang oras. Lex? Hindi napigilan ni Lex ang kanyang emosyon. Mabilis niyang niyakap ang kanyang ama nang napakahigpit. Papa, sorry po. Anak? Sorry po kung matagal akong hindi nakadalaw. Sorry po sa lahat. Ayos lang, anak. Matagal na panahon din niyang hinintay ang sandaling yun. Ang makitang muli ang kanyang anak. Matapos ang ilang minuto ay pumasok sila sa loob ng bahay. Napansin agad ni Lex kung gaano katahimik ang paligid. Wala na ang dating sigla ng tahanan, wala na ang tawanan at wala nang masasayang kwentuhan. Tanging katahimikan lamang na iwan. Habang nakaupo sila sa sala, ay napansin ni Lex ang mga lumang larawan nilang pamilya na nakasabit pa rin sa dingding. Pa? Bakit, anak? Matagal na po ba kayong mag-isa rito? Ay, matagal na. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Ayoko nang dagdagan pang problema mo. Iniwan po ba talaga kayo ni Mama? Hindi agad nakasagot ang kanyang ama. Makikita sa kanyang mukhang sakit na pilit itong tinatago. Oo. Parang may kung anong dumurog sa puso ni Lex. Bagamat alam niya ng katotohanan, mas masakit pa rin itong marinig mula sa mismong kanyang ama.
Isang araw sinabi niyang ayaw niya na. Tapos, umalis siya kagad. Akala ko nga babalik pa siya, anak eh. Pero hindi na pala. Tahimik na tumulo ang luha sa mga mata nito. Ngayon lang nakita ni Lex ang kanyang amang ganito kahina. Ang lalaking dati niyang tinitingala bilang pinakamatatag na tao sa kanyang buhay. Pa, huwag na ho kayong mag-alala. Hindi na po kayo mag-iisa at hindi ko po kayo iiwan. Sasama po kayo sa akin. Ha? Sa bahay ko ho. Hindi na kailangan, anak. Kailangan po. Ang tagal niyo akong inalagaan noon. Ako naman po ngayon. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng kanyang ama dahilan para mapaluha ito. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may naramdaman tong pag-asa. Pagkaraan ng ilang araw, ay tuloy nang lumipat ang kanyang ama sa bahay ni Lex. Bagamat maliit lamang ang kanyang tahanan, masayang dalaga dahil hindi na mag-iisang kanyang ama. Mas naging masigla rin ang kanyang buhay. Tuwing umuuwi siya mula sa trabaho, ay may naghihintay na sa kanya. May nagluluto, may nagtatanong kung kumakain na ba siya, at may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Lalo siyang nagsisikap sa kanyang trabaho. Lalo din siyang nagsisipag, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para din sa kanyang ama. Pa, Bakit, anak? pangako po, aayusin ko po ang buhay natin. Alam kong kaya mo. At sa mga salitang yon, muling nabuhay ng loob si Lex. Dahil ngayon, hindi na lamang para sa kanyang pangarap ang kanyang ipinaglalaban. Ipinaglalaban niya rin ang tao nga nanatili sa kanyang tabi sa kabila ng lahat. Ang kanyang ama. At hindi niya hahayaang masayang lahat ng mga pinagdaanan nila. Dahil minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pag-abot ng pangarap, kundi ang pagbangon kasamang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Lumipas ang ilang buwan, unti-unting naging maayos ang kanilang buhay. Mas naging masaya ang kanyang ama at hindi na to kasing lungkot tulad ng dati. Ngunit kahit maayos na ang kanyang buhay, may isang bagay na hindi pa rin mawala sa kanyang isipan. Ang kanyang ina. Tuwing naaalala niyang lahat ng nangyari, bumabalik ang sakit at galit na matagal niyang kinikimkim. Isang gabi, habang nakaupo si Lex sa sala, napansin ng kanyang ama na tila may malalim tong iniisip. May problema ba, anak? Pa, gusto ko pong kausapin si Mama. Sigurado ka ba? Matagal ko na pong gustong gawin. Kung yun ang makakapagbigay ng kapayapaan sa puso mo, suportado kita. Alam ko naman pong nagkamali ako kay Mama noon. Pero mas pinili din po kasi ni Mamang hindi magtiwala sa akin . Kaya naman ang pagkalipas ng ilang araw, nahanap na nga ni Lex ang address ng kanyang ina. Nalaman niyang hindi na pala ito kasama ng banyagang lalaking nakita niya noon sa eroplano. Iniwan din pala to, katulad ng ginawa nito sa kanyang ama. Nang marinig yun ni Lex, hindi niya alam kung maaawa ba siya o magagalit. Ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Hindi para makipag-away, kundi para matapos ang lahat ng sakit na matagal niyang dinadala. Lex? Anak, pwede po ba tayong mag-usap? Agad tumango ang kanyang ina. Bakit, Ma? Bakit mo ginawa yun kay Papa? Anak, Bakit mo ginawa yun kay Papa? Bakit, Ma, ha? Bakit? Bakit mo siya iniwan? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa niyo sa akin noon? Alam niyo bang halos buong buhay ko sinubukan kong patunayang mali kayo? Alam ko. Sinabi niyong hindi ako makakapagtapos. Sinabi niyong mabubuntis lang ako. Sinabi niyong wala akong mararating. Alam niyo ba kung gaano kasakit marinigin mula sa sarili kong ina? Patawad, anak. Humahagulgol ang sambit ni Aling Ana. Alam niyo bang sa graduation ko hinanap ko kayo? Umaasa pa rin akong pupunta kayo yung oras na yun, Ma. Anak, patawad. Pero wala kayo. Ang gusto ko lang nun, maging proud kayo sa akin. Inaamin ko, anak, na kasalanan ko lahat. Nabulag ako ng galit ko. Akala ko tama ang ginagawa ko. Akala ko pinoprotektahan lamang kita.
Hindi yun pagprotekta, Ma. Alam ko, at araw-araw kong pinagsisihan yun. Nang iniwan ako ng lalaking pinili ko, saka ko pa lamang na-realize ang lahat. Na iniwan kong mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Sinaktan ko ang papa mo. Sinaktan kita. At wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko lamang. Anak, pwede mo ba akong patawarin? Sambit nito at dahan-dahang lumapit kay Lex. Tahimik na tumulo ang luha ni Lex. Matagal niya ring hinintay ang araw na to. Matagal niyang gustong marinig ang mga salitang yun at sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit dito at niyakap niya ito ng mahigpit. Napahagulo lang kanyang ina habang niyakap din siya. Nasaktan niyo ako, Ma. Alam ko, anak. Patawad. Pero ayoko nang mabuhay ng may galit sa puso. Kaya pinapatawad ko na po kayo. Parang nabunutan ng napakalaking tinik ang kanilang mga puso. Ilang taon ng sakit, ilang taon ng galit, ilang taon ng luha, at sa wakas, nagsimulang maghilom. Pagkaraan ng ilang buwan, unti-unting bumalik ang kanilang pagiging pamilya. Hindi man agad naging perpekto ang lahat, ngunit nagsimula silang muli. Tinulungan ni Lex ang kanyang inang makabangon. Muli rin itong hiningi ang tawad ng kanyang ama at sa paglipas ng panahon, natutunan nilang magpatawad sa isa't isa. At makalipas ang isang taon, ikinasal si Lex kay Matthew. At sa araw ng kanilang kasal, parehong naraw ng kanyang ama't ina. Magkatabis lang nakaupo habang pinagmamasdan ng kanilang anak at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nakita ni Lex ang kanyang inang umiiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamalaki. Habang naglalakad si Lex papunta sa altar, napangiti siya. Naalala niyang lahat ng pinagdaanan niya. Ang mga luha, pagsubok, at ang mga taong hindi naniwala sa kanya. Ngunit sa huli, napatunayan niyang kaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. At higit sa lahat, napatunayan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera o trabaho, kundi tungkol sa pagkakaroon ng pusong marunong magpatawad. At sa araw na yon, habang kasama niyang mga taong mahal niya, natagpuan ni Lex ang bagay na matagal niya nang hinahanap. Isang buo, masaya, at mapayapang pamilya. Dito na nga po nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod po muling kwento. Dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Amping!